Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa isang strikto at makaluma o sinauna pang pamamaraan. Lalo na noong kapanahunan pa ng mga lolo at lola ko. Umuuwi sa oras na itinakda, nag-aaral, walang bulakbol, laging kasama sa pagdadasal at palaging tumutulong sa mga gawaing bahay. Nagbubukod ng bato sa mga bigas na nasa bilao na madalas kong ginagawa na itinoka sa akin. Ang paggamit ng po at opo, ang pagmamano sa mga nakakatanda kahit hindi ka mag-anak, hanggang ngayon dala-dala ko pa din. Kahit na meron akong pamilya na sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon, kahit ano pa ang aming ginagawa, ititigil namin ito at panandaliang magdadasal ng taimtim. Ipipikit ang aming mga mata at magsisimulang magdasal. At sa tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, sama-sama ang buong pamilya na kami ay magdadasal bilang pasasalamat sa lahat ng aming mga natanggap na biyaya. Sa ganito ding paraan ko ginabayan ang aking mga anak, lalong-lalo na sila ay parehong babae. Lahat ng pagkain namin, mapaalmusal, tanghalian, merienda o hapunan, lahat ito ay may kasamang kanin. At ang isang tradisyonal na pinag-inting ko ay dahil mga babae sila, bawal ang magsuot ng makikita ang binti, braso at lalo na ang dibdib. Bawal magkaroon ng nobyo hanggat hindi pa sila nakakatapos ng pag-aaral. Lahat ng mga inuutos at sinasabi ko, gusto kong sundin ng mga anak ko. Nais kong irespeto nila ang mga nakakatanda sa kanila, mga magulang nila. Sa madaling salita, isa akong konserbatibo at striktong magulang. Maayos naman ang lahat. Ang panganay ko, walang mintis, palagi akong sinusunod. Nakikinig palagi. Ngunit ang bunso ko, simula nung mag-aral ng kolehiyo, palagi akong tinatanong kung bakit. Nung kabataan ko, hindi kami nagtatanong. Sa katunayan, wala ni isa sa aming magkakapatid ang nagtatanong kung bakit, para saan, kailangan bang gawin. Walang tanong-tanong, basta kung anong sabihin ng mga nakatatanda ay gagawin ng mga bata. Ngunit ang bunso ko ay iba. Akala ko, magiging madali lang na ipatupad itong mga nakaugalian ko na ipasa sa mga anak ko dahil ang panganay ko hindi naman nagtatanong. Pero ang bunso ko, yung bunso, iba. Palaging nagtatanong at kung sa tingin niya ay hindi makatuturan ang mga sagot ko, dito na niya ako sinusuway. Noong mga kapanahunan na nagdadalaga ang mga anak ko, dito nagsisimula ang mga napapanood sa telebisyon na mga pananamit ng mga kababaihan, gaya ng ibang mga dalaga. Ang bunso ko din ay nais din itong masubukan. Kaya palaging para akong hihimatayin nung masaksihan ko siyang nagsuot ng sleeveless at short. Pagpasensyahan niyo na po, talagang makaluma o sinauna pa kasi ang aking pag-iisip. Dumating ang taong 2000, mas lalong nauuso ang mga paiksi ang damit. At dito na din nagsimulang magkaroon ng barkada at hindi umuuwi sa itinakdang oras na 8:00 ng gabi. Madalas siyang nauwi minsan, huli ng 30 minuto o kung minsan ay 1 oras. Kaya naman lagi akong naaalta presyon dahil madalas niyang sinusuway ang aking mga nais. Nung nakatapos na ang aking panganay, meron siyang manliligaw. Tradisyonal ding nanligaw ang kanyang naging nobyo. Nagpupunta sa bahay, may dalang bulaklak, nagpaalam sa amin para manligaw sa aming anak. Mabait, magalang ang binata, kaya naman wala akong tutol dahil ginawa ng lalaki at anak ko ang nais kong paraan para sila ay magkarelasyon. At matapos ang mahigit 1 taon nilang magkasintahan, namanhikan ang lalaki at sila ay nagpakasal. Ang kasal niya ay tradisyonal din. Sa simbahan, nakasuot ng trahe de boda, hinatid ko siya sa altar na pangarap lahat ng mga tatay para sa kanilang mga anak. At syempre, sa paghahanap din ng asawa,
Kailangan may magandang trabaho at kayang bumuhay ng pamilya. Hindi man kami kasing yaman ng lalaki, pero kami ay nagbigay pa rin ng ambag para sa kasal ng dalawang magkasintahan. Pabor ako sa napangasawa ng panganay ko dahil merong kaya at mga negosyo ang pamilya nito. Tiyak na kayang-kaya niyang buhayin ang aking anak. Sa panahon ng mga anak ko, marami ng mga babae ang nagtatrabaho din. Hindi tulad noon na ang lalaki ang nagdadala ng pera sa bahay at ang mga babae ay may iwan sa tahanan bilang may bahay. Ganoon din kami ng asawa ko at ang panganay kong anak dahil mas malaki ang kinikita ng kanyang mister, hindi na niya kailangan na magtrabaho at ituon ang kanyang pansin sa pagbubuo ng kanyang pamilya. Kung anong kaperpekto sa mga mata ko ang aking panganay, magkasalungat sila ng kapatid niyang bunso. Hindi kami mayaman, pero meron naman akong permanenteng trabaho at kasya para sa aming pamilya at nakapagpatapos ako ng mga anak ko sa kolehiyo. Subalit ang bunso ko, nung oras na siya ay nagtapos ng kolehiyo, ipinakilala niya sa akin ang lalaking nais niyang pakasalan. Sabi niya, matagal na silang magkasintahan ng lalaki, kaya nung malaman ko iyon, alam niyo na po ang itsura ko. Nang gagalaiti, at nung lahat kami ay nasa sala, hindi ko na napigilan at ako ay nag-walk out dahil hindi ko matanggap ang ginawa niyang pagsuway sa akin. Kaya naiwan ang misis ko at siya ang kumausap sa kanila. Nalaman ko na isang waiter at driver ang nais pakasalan ng bunso kong anak. Malayong malayo sa naging mister ng kanyang ate. At isa pa, sa oras na ikasal sila, sasama siya sa probinsya ng lalaki at doon tutulong sa pag-ani dahil meron daw itong maliit na lupain na merong ilang puno ng nyog, mangga at iba pang uri ng halaman. Kwento sa akin ng aking misis na ang lalaking nobyo ng aking bunsong anak ay may 1 taon na lang na kailangang tapusin para makatapos ng agriculture engineer. At sa oras na matapos ito, siya na ang magpapatuloy ng taniman ng mga magulang nito. Sa isip-isip ko, sa panahon ngayon ang pagsasaka ay napakababa ng kita. At hindi nga ako nagkamali dahil isa sa kakulangan sa pera ang dahilan kung bakit huminto ng pag-aaral ang lalaki. Dahil kailangan niyang magtrabaho sa Maynila upang makatulong makapagbigay ng kaunting panggastos at makapag-ipon upang matapos sa kanyang kurso. Nagkakilala silang dalawa ng anak kong bunso dahil isa siyang waiter o bantay sa isang karinderyang kinakainan ng anak ko malapit sa kanyang universidad. Nakatapos ng financial management ang anak ko at siya muna ang pansamantalang maghahanap buhay para sa kanyang pamilya habang tinatapos nito ang kanyang kurso. Matinding pagtutol ang ginawa ko pero dahil matigas ang ulo ng bunso kong anak, pinabayaan ko siya. Nung namanhikan ang mga magulang ng lalaki, ang mga dala-dala ay puro gulay at prutas. Malayong malayo sa natanggap kong mamahaling gamit gaya ng alak, pabango, mula sa mga magulang ng mister ng aking panganay na babae. Aaminin ko, napakataas ng pride ko. Ayaw kong luwagan ang pag-iisip ko dahil hindi ko matanggap ang pamamaraan ng buhay ng aking bunsong babae. At higit sa lahat, sa tingin ko, hindi niya ako nirerespeto dahil madalas siyang sumusuway sa mga gusto ko. Ikinasal ang aking bunso sa harapan ng alkalde. Isang maliit na salo-salo na sa bahay pa namin ginanap, na ang tanging imbitado ay malapit na kamag-anak at ilang malalapit nilang kaibigan. Kung sa panganay ko, enggrande ang kasalan, sa bunso ko naman ay simpleng-simple lang. Dumalo ako sa kasal pero hindi ko kinakausap ang mga balae ko, maging ang aking bagong manugang. At matapos ang ilang linggo nilang ikinasal, lumipat na ng lugar ang bunso kong babae sa probinsya. Dahil sa taas ng pride ko, kahit na tumatawag sa akin at nauuso na ang text messages, hindi ako nagre-reply sa mga text ng bunso kong anak. Kumbaga, parang wala na sa puso ko na anak ko siya dahil itinuon ko ang atensyon ko sa aking panganay na mabait at palaging nakikinig. Mas lalo itong napadalas ang pagbisita ko sa bahay ng panganay kong anak nung ako ay nagretiro sa trabaho. Wala na akong pinagkakaabalahan kaya madalas iyon ang pinagtuunan ko ng pansin. At kung hindi ako pupunta sa bahay nila, ang anak kong panganay ang madalas na magpunta sa aming tahanan
para makalaro ko ang aking mga kambal na apo. Kasabayan nito, sa tuwing nagpupunta ang anak ko, palagi pa din akong nagbibigay ng payo, lalo na sa tungkol sa pera, na mag-ipon o mag-invest. Aaminin ko, mahilig akong magmando ng iba, kaya naman laking inis at galit ko sa tuwing hindi ako sinusunod. Hanggang sa napansin ko, ang anak kong panganay, nararamdaman kong parang lumalayo sa akin. Ramdam ko ang pagdistansya niya at ilap siya, at napansin kong inilalayo din niya sa akin ang kanyang mga anak. Kaya naman hindi ko ito natiis at kinumpronta ko siya, at dito niya inamin sa akin ang totoo. Ang sabi sa kanya na mga biyenan niya, huwag daw siyang makinig sa mga payo ko, lalo na pagdating sa pera. Dahil klarong-klaro naman na wala akong alam sa mga pinagsasabi ko. Dahil kung meron man akong alam, hindi lang bahay at lupa ang makakayanan ko, kundi ang iba pang bagay. Kita naman sa estado namin na kami ay saktuhan lang, wala pang magandang mga appliances. Kaya yung mga payo ko kung paano mag-ipon, mag-invest, ay malinaw pa sa tubig na wala akong kaalam-alam. At sino ako para magbigay ng payo sa kanila kung ako mismo hindi ko nagamit sa sarili ko. At ang nakakalungo pa dito, na naisip nilang baka interesado ako sa pera nila dahil madalas akong manghimasok. Napagtanto ito ng anak kong panganay, kaya magmula noon, doon na siya naniniwala na para sa kanya, mas may katuturan ang pinagsasabi ng kanyang mga biyenan kaysa sa sariling ama. Dito na siya dumistansya sa akin, at sa katunayan, sabi niya, siya na lang daw ang kokontak sa akin. Hindi ako makasagot dahil labis akong nabigla sa nalaman ko. Ang dating 3 beses sa isang linggo, naging 1 beses sa isang buwan na pagkikita hanggang sa naging wala na, maliban na lang kung sumagi sa isip ng anak ko na kontakin o i-text ako. Labis akong nasaktan sa ginawa ng anak kong babae. At sa pagninilay-nilay ko, dito ko lamang napagtanto kung kailan biglang lumayo sa akin ang panganay ko na hindi ko noon namamalayan na ako ay isang malaking hangal. Dito ko lamang naisip na ganitong-ganito ang ginawa ko sa bunso ko. Lumayo ako sa kanya na halos inabandon ako na. Hindi na halos, kundi inabandon ako nga siya. Ako ang may kagagawan kung bakit naging ganoon ang anak kong panganay. Dahil lumaki siyang minamanduhan ng iba, kaya ang madalas na desisyon niya nakadepende sa iba. Isang kamaliang ginawa ko dahil ginawa kong nakadepende sa iba ang aking anak na panganay. At ngayon, dahil meron siyang nakitang mas magaling sa akin, iyon naman ang pinakikinggan niya. Ang akala ko sa ganitong paraan ay maganda ang kalalabasan, ngunit ako ay labis na nagkamali. Hindi na ito katulad noon, iba na ang panahon, maraming nagbago, na pati ang teknolohiya ay ang bilis magpabago ng mga henerasyon ngayon. Iba na sila mag-isip, ganyan ang bunso ko na may sariling desisyon, may sariling gusto, hindi nagpapamando sa iba, at bukal kung ano ang nais niyang gawin sa buhay. Malaking panlulumo, pagsisisi at pagkagalit ang nararamdaman ko sa sarili ko. Dahil ngayon ko lang naisip na mas matalino at magaling ang bunso kong anak kaysa sa akin, na kayang-kaya niyang harapin ang bawat pagsubok ng buhay. Napaluha ako dahil naalala ko ang nakaraan, ang mga nagawa kong kahangalan. Nakapagbitiw ako ng masamang salita. Hindi ko kinikibo ang aking bunsong anak, pero hindi siya tumigil sa pag-text sa akin kahit alam niyang hindi ako sasagot sa kanya. Ilang beses niya ako at ng misis ko na inimbitahan na pumunta sa probinsyang tinitirhan niya, pero madalas ko itong tanggihan. Nararapat nga sa akin ang parusang ito. Nararapat sa akin na magdusa dahil sa makitid kong pag-iisip, na hindi ko tinatanggap ang pagbabago, na hindi ko nilawakan ang aking pag-iisip, na hindi ko inilagay ang sarili ko sa kanilang sapatos. Hindi naman masama ang maging istrikto o tradisyonal, ngunit hindi ko naisip na meron din itong depekto o kamalian, na ang bunso kong anak ay isang matalino, maabilidad at independiyenteng babae na dapat kong ipagmalaki. Hindi lang siya,
pati na rin ang panganay kong anak. Anuman ang nais nilang gawin sa buhay, labas na ako doon at hindi ko na kailangan panghimasukan pa. Lumuluha akong lumapit sa misis ko at inamin ko sa kanya ang lahat ng pagkakamali ko. Niyakap niya ako at sinabing tao lang ako o tayo, laging nakakagawa ng pagkakamali. At para maituwid ang pagkakamaling ito, kailangan kong gawin ang tama. Nilunok ko ang pride ko at nagtungo kami ng misis ko sa bahay ng bunso kong anak. Doon nakita ko ang kanyang tiyan ay malaki na siya ay nagdadalang tao sa una nilang anak. Nakatapos na din ang kanyang mister at ngayon sila ang nagsusupply ng mangga sa palengke sa kabilang ibayo. Akala ko dahil probinsya, bahay kubo lang ang tinitira nito. Pero ang bahay ng aking mga balae, maging ng aking anak, ay malaki, sementadong pader, at naka-tiles din ito. Hindi man magagarbo ang mga gamit sa loob ng bahay, pero malinis at maaliwalas tingnan. Tunay ngang ako ay kulang sa kaalaman, na tila ako ang nakatira sa bundok. At hindi pa nakatulong ang nakasanayan kong manghusga ng kapwa base sa kanilang pangkabuhayan o estado sa buhay. Humingi ako ng paumanhin hindi lang sa aking anak na babae at maging sa aking mga balae at ang aking manugang. Alam kong malamig ang pakikitungo ko sa kanila pero sila kabaliktaran ko. Dito din sinabi sa akin ng bunso ko kung nais naming manirahan sa probinsya. Maaari akong mamitas sa mga prutas na mangga at siguradong hindi ako mababagot lalo ngayong wala akong pinagkakaabalahan. Hindi ako tumanggi dahil gusto kong bumawi sa anak kong bunso. Kaya makalipas ang 1 buwan, lumipat kami sa isang bahay na katabi ng bahay ng anak ko. Kami ni Mrs. nag-e-enjoy sa buhay probinsya. Maagang gumigising, nagpapakain ng mga manok, minsan namimitas ng sariwang prutas para ihain sa hapagkainan. Dito ko din napagtanto na ang mga balae at manugang ko ay mabubuting tao na hindi ko pinagbigyan ng pagkakataon noon. Hindi ko pa rin maalis na hindi makaramdam ng hiya kaya madalas pa din akong humihingi ng paumanhin. At dahil ayaw kong masira ang relasyon naman ng anak kong panganay, madalas akong nagte-text sa kanya upang siya ay kamustahin para maiparating ko sa kanya na kahit anong mangyari, narito pa rin ang tatay niya para sa kanya. Hindi man siya nagre-reply sa mga text ko, pero alam kong balang araw, magre-reply din ito at hindi ako susuko gaya ng ginawa ng bunso kong anak sa akin. Minsan hindi lahat ng mga utos, habilin, payo ng magulang ay tama. Meron ding pagkakataon na ang mga magulang ay meron ding matututunan sa mga anak kung bubuksan lamang natin ang isip at puso na pakinggan sila. Na alam kong huli ko na naisip pero nagagalak ako dahil nabago, naituwid ko ang mga maling pag-iisip na ito. At ika nga ng kasabihan, habang tayo ay humihinga, hindi pa huli ang lahat. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!